Ang daming heroes. Muntik ako mamatay, guys. Oh, Share ko lang. muntikan madapa si Midnight. Hindi lang Asan na nakita itong sa code? camera. Share ko lang. And by the way, elevated po ang aming desk dito. So kapag nahulog ka, ay talagang injured ka. Oo. And ngayon, Injured na nga eh. injured. First pick for the side of AP Bren. Ano ba ang ating makikita? Ayan na. Ayan na. Bren. Seryoso na. Brad Reed na agad. Seryoso na si Kyle. Oo. Bruno, promise. Bruno Promise, hindi Bruno Promise. Oh. Bruno Promise. Miss. Klot ni Chewe. Tingnan natin kung ibibigay nga ba kay Chewe ang Bruno at ang Faramis para kay Sans. The Novaria is banned this game. Hindi natin makikita ang kanyang ginawa nung game number 4. In Onyx Indonesia, magiging crucial ang first 2 picks nila dito. Actually, pwedeng gumi-style points ang Onyx dito. Pwedeng mamaya na sila pumik ng golden kasi meron pang Haret. Si, Nabiglang panggulat, no? Para early game. Oh. Ayan na nga, Ayan style na. points. Ayan na naman. By the way, by the way. Kadita. By the way, gusto ko na sabihin, 100% win rate ang kadita ni Sans. Oo. Feeling ko, lapu-lapu na to eh. May Indonesian hero sa kabila. Anong analysis? Si Indonesian si Kadita, Pilipino si Lapu. Oh, sino ba Filipino support? Pakito! Hindi naman support yun. Ay, hindi ba? Pero sige. Ano? Pero sige. Fighter. Ayun na, Paramis. Paramis ang ating kukunin. Nakakatakot. Teka lang, makakapagkadya, sige boy! Wait lang. Pwede bang i-pause muna yung draw? Pwede bang huminga muna tayo dito, Idol? Anong marksman mo rito kay Marco? Claude? Brody? And there are honestly options. Di ba mahirap magkulot sa Kadita? Actually, mahirap pag-marksman sa Kadita. Mahirap Oh, mag-marksman kahit talaga ano kay pala. Kadita. To be fair, yung Brody does give them damage output. Pero ang worry mo dito is target siya ni Kadita kasi hindi naman natin madalas nakikita yung mga Brody na nag-purify. Pero si Super Marco ginagawa niyan. Ang worry ko dito is baka makuha yung Kaja sa second phase. Nagulat nga ako na hindi kinuha yung Kaja dito sa third pick ng Onyx. They just prioritize an explainer that can actually deal with the NetherRealm. Grabe si Kaboy, happy-happy. Masaya siya, ilang beses na rin kasi nanalo. Pero ito na ata ang sagot sa tanong. Tinanggal ang Thamos sa kamay ni Flap TZ. Kailangan na natanggalin yung Kaja at Mino from the side of AB Bren. Sobrang laki ng impact if ever palulusutin yung Kaja. Minotaur, It'll also help Onyx to deal with the NetherRealm kasi ang dami nilang AoE ult state o yung penalty zone. Pati na rin yung Minoan's Fury. So, these are the two options na pwedeng tanggalin ng AP Bren unless talagang gusto mo mag-cover ng bases at tanggalin mo yung mga Cho, yung mga superstar hero dito ng Onyx. And those are things that might come big or go big dito sa ating last game. Ito na yung lasunan eh. Labasan na ng mga no regrets na hero. Tsaka ito yung mga klase ng games na it's either super tapang mo, tapos magkakamali ka, matatalo kayo, or super tapang mo, maganda yung magiging outcome, mananalo kayo. Parang ganun na yan eh. Kailangan dito, as much as possible, very calculated pa rin yung mga pwedeng gawin. Kaya din siguro binan nga ng Onyx yung No. Gord ban? Na-assume nila si Kiboy yung Kadita. Well, okay lang din naman. Much respect to the tactical brains of AP Bren. Siyempre, hindi ka pwede magpa-kondisyon. So, nandun pa rin yung respeto ng AP Bren. But honestly, they could have handled Gord. Siguro ayaw lang ni Super Marco kalaban yung Gord. Oo, medyo nakakailang din kasi even with a Fred rin, ito yung mga tinutunaw ka from afar in last 2 bans of this game. Sobrang importante, no? Ang tapatan natin sa mid lane dito would be Sans versus Few. Parehas top in their class. Yeah, imagine, from original core players now core members na support sila parehas. And ito yung experience na dinadala nila dito. Parehas na sila nagkaroon ng moments dito sa game, at dito sa serye natin. But I feel like, again, Sans has a much better comfort hero with the Kadita on the side of Onyx. May Let's ba see. mga Lilia? Nakaparamis na sila eh. Oo nga, pero This could still be Iba ba flex. nila Lilia? If ever. Kasi parang Delix yung Lilia, Terizla. Tapos meron ka pang Baksha. Honestly, baka palaro nila yung Lilia. Kasi Ay, bigay na lang nila, kailangan mo no? nilang intindihin dito, Lockdown versus Teresa in the back siya. Basta mapatay mo yung dalawang hit. Kaja! It does not matter na. So Kaja talaga yung magandang tanggalin dito. Grabe naman, boss. Oo, bossing. Boss. Sana manalo ang Bren. Tinanggal niya yung Lilia. Pero yun na nga, tinanggal lang ang Lilia. Kaso, Ano? Kaja Kadita ang Onyx. Yung typical nilang play na ginagawa. And this is a very potent combo. Kung Filipino teams ang pinapanood mo, Echo ay ginagawa din ito. Unless talagang binibait yung Kaja at makuha nila yung Minotaur ni Ogwin. That would be a possibility. Parang ano dito, parang
Pero sana makalimutan nila Coach Yeba yung ano. Kada? Nangyari kanina na nagkadya si ano. Si Yeb yan eh. Si Kiboy. Si Yeb yan eh. Kasi December 18, 19th anniversary Ayan! na namin. Ayan, kaya na, bago na. Wow! Bago naman ang ating anniversary Urs. Anniversary Earth. Anniversary Urs. Nandiyan na, boss. Huwag ka na maya. Ay, wow. Wow! Wow! Okay, seryoso ba yan? Boss, Esmeralda. De, joke lang. Dirot. And, Dirot ni Flap. An Dirot ni Eve Flap. pick, I believe this is the first Eve na Dirot, mapapanood natin. Benedetta, Pakito. Ang daming option ni Flap. May Yuzong. And Rome. Most likely Minotaur. Baka lumabas dito yung Minotaur. Let's see if the Minotaur comes out. Naghahanap pa rin naman sila ng potential XP laner. May gold laner na sila. O, Digi kaya, boss. Digi kaya. Digi kaya. Digi Benedetta. Digi Yuzong. Digi Pakito. Ay, Khalid! May Khalid, guys! Yeah. And Flap TZ loves playing that Khalid. Isa sa kanyang mga comfort pick na madalas na nating nakikita mula kay Flap TZ. Kailangan lang maging maingat siya kasi yung ano, yung skill nung Kadita. Pag maangat siya, kailangan lang talaga niya maging maingat at saka gulatin niya lahat Galit, to. there you go. Galit nga. Kailangan lang Okay, talaga pero maging ko. maingat to. Di ka pwede mag-carry. Di ka pwede mag-Claude. Harith? Let's see. Right now, we're just waiting na lumabas ang pick dito for the side of Onyx. This is historic. The last pick for the last game of M5. Dito natin makikita kung sino nga ba ang makakalamang ng drafting phase pa lang. Ang pinaka-super pick dito, ang pinaka-super risky pick dito is yung Claude. Pero maganda yung idea ng Harith or Beatrix. Or Carry, actually. Kulot pa rin. Although, sa lineup na to ng dalawang teams natin, we could say that this is a type of team composition wherein expected na talagang team fight-centric na may halong magsi-split push. Pero matindi ang early game presence Oo. ng AP Bren. And yung late game, hindi rin tulad nung game number 6 na kung saan talagang kaya mag-overtake ng Claude. Dito sa game na to, hindi ganun kaganda yung buhay ni CW. Although yung split, yes, wala masyadong pansagot ng AP Bren. Pero when it comes to team fight, super overwhelming ng team fight presence din ng AP Bren. AP Bren, after a grueling last 2 games, kanina pang isang 1 win na lang ang kailangan nila para ma-secure ang kampyonato. At yung Onyx, biruin mo, ginapang nila papunta dito sa Game 7. Kung sino mang manalo dito ay deserving maging mga hari ng MLBB for M5. This is it. Again, bawal na magkamali para dito sa laban na to dahil very crucial. Every step, every move, yan ang magiging susi para sa magiging resulta sa laban na to. And if this is it, the best of 1 na naman ang ating pinapanood. Kyrie magsisimula sa orange, purple naman para kay Kyle TZ. At mukhang nanggugulo pa nga sila Kiboy dito. Oo, kailangan talaga nilang sirain yung pattern at kailangan din namang habulin dito at hanapin ni Ogwen kung nasan yung mga players from Onyx. So sinabi natin, nauna mag-level 2 si Flap TZ, by the way. Lamang kasi talaga pagkalid Oo, tsaka yung kailangan lang talaga mauna dito ni Flap TZ. Yun lang, nabigyan. Kung babalikan natin lahat ng mga ng pinag-usapan natin, saan? Game 1 pa lang, importante ang XP lane. Si Sans dito mapipilitan na umalis at makikita niya si Few hindi muna magki-clear para maiwan na si Sans. Naprisan ng wave. Oo, napicturan. Oh, Flap TZ. Pero ang sakit ni Boots ha. Quick sand guard, sinagot na rin. Kyrie looking for blood. Dahil hindi ata nila itutuloy ito. Mukhang yung freeze the wave dito ni Boots ay talaga nagpapakita ng kanyang experience. Ay! Ginamit dito ang retribution. Kyrie ahead of Kyle TZ. Narito rin naman yung malaking Kramer. Pero ang nakuha lang ni Kyrie dito si Malik. Level 4 naman sila both for the first start. Pero importante dito yung ginagawang protection ni Kyrie dito sa XP lane. Dahil, ganda rin nung ikot ni Flap. Pinanish niya yung mid lane. Pero ito rin yung punish usually nanggagaling sa mga magagaling na XP laners. Yung hindi ka pa nakakatawid, pinapunish ka na. So pinapok lang din talaga nila dito si Flap TZ pero still that's sa Khalid. So aabot pa rin naman siya sa level 4. And this first turtle might just dictate the early game. At napaka-importante ng early game para sa kupunan ng AP Bren. Dahil nga meron silang Khalid at pati na rin ang Brody. Pero umaamba na nga dito si Kyrie. Looking for Few. Naubusan ng gasolina. Okay, dito sa may bottom lane. Napaganda pagdila pa rito kay Few. Shadow Stampede sa may Ghost Bursters pero not enough damage pa para sa kanila. Habang si Kyle TZ dito ay tinatry na i-pull Grabe naman hatak. yung pagong. Kung pwede lang mag-360 yung ikot Oo nga eh. nung turtle, bakit hindi lang naman? Pero umiikot din si Kyrie. At is zone out Reset. dito ang mga players na AP Bren. Pero Kyle, mukhang Kyle, siya ang Kyle, target Kyle. dito, Kyle TZ. At meron pa ditong Wow! pagkakit Stop! si Flap TZ.
Sakto-sakto si Sans pala. Nahanap niya. Meron pa penalty zone para dito sa players ng Onyx. Turtle, sino makakakuha? Nung kay Kyle T, sino makapag-secure? Ogre with the Primal Wrath at mukhang si Kiboy ang ginagawa. That's 2 more kills for the side of AP Bren. At mukhang may Turtle pa nga na isasama doon. Ganda nung hatak ni Pew palabas kay Kyrie. Hindi siya naka-retry and AP Bren gets the control of their laging momentum. And again, as we've said, kanila ang early game and nakakatakot din ang team fight dito. Onyx, this is the only chance that they had. Kailangan nila humarap dito ng mistake versus AP Bren. And hindi dahil sa bias tayo, pero ganun lang kaganda yung composition ng AP Bren. At yung Eve na yun, no, nataganan agad nung Khalid. Feeling ko yun talaga yung pinaka-ano. Kaya din Khalid yung pinili ng AP Brent. Kaya naman pala, para hanapin yung gumagawa ng swimming pool. Oo. Oh. Swimming pool na, yun na ang swimming tama pool. ngayon, ang swimming pool. Ano mo, ang mahirap dito nung pinik nila yung Eve, actually, again, nagulat tayo doon. Pero sila din naman ang nag-decide. Oh, And Boots, ginusto may nila yan eh. wala kasi silang silip. Ayun na! Ayun na, si Boots. Few. Okay. Softening a lot of damage. Kyle TC, Penalty napilitang mag-penalty zone. Ginamit naman dito Dalawang ults, 2 ults. ang RWM. Pero aalis lang din muna mga players Okay. dito ng AP Brent. Hello, Labang Gold pa rin Lane. sila. Hello, Dito Gold ng Lane. 1K. Pero nararamdaman ni Super Marco na nandun ng mga players ng Onyx. Tsaka walang pressure again na mga magmumula dito sa Onyx. Again, it does stop the game of AP Bren, pero it doesn't move the game either for Onyx dahil yung mga spells nila ay na-force out. And so far, Onyx Indonesia still holding on in this game. 1,000 kalamangan ng AP Bren at si Kyrie ay paulit-ulit nahihila. Tinaw yung gulong, pre. Oo nga, sabi niya, teka lang, hindi pa na tatapalan lahat Oo ng nga eh. butas. Alam mo yung ano, Palat ka, boss. tinitikitan eh. Ay, Boss, dito muna. yung gulong na yan, bawal yan dyan. Ibig sabihin si Pio ay isang magaling, isa siyang yo-yo master. Yo-Yo Master. Yun naman pala, hihilain mo pabalik yung back siya. And ngayon, meron na tayong second turtle of the game. AP Bren ang may control nito. Mauuna na nga si Kyle TC pero nandiyan naman si Boots para magbigay ng vision. All ultimates are available sa parehas na kupunan at si Flap TC ata ang bibigyan nila. Parang si Flap nga yata talaga. Pero may kita natin ngayon, nandito na si Pio, same goes with Sans. At ginamit na rin dito ang balik buhay Sunguard. para dito sa side ng AP Bren. Ang inaantay ngayon is kung ipipilit ba. Top Pero lane! sa top lane, may target naman pala. Lumangoy na dito doon si Kiboy. May kita natin ngayon real world manipulation Wow! na kay Flap TC ngayon mapupunta. Yung Kyrie, pagong Kyrie! habang si Kyrie makakatakas Oh, wow! pa. Para Grabe, U-turn. angle break ay alley-oop lahat ng mga Oo. basketball tricks ginamit. Grabe, malaali na Iverson yung galawan ni Kyrie doon. And Kiboy ay mukhang nakakuha rin ng important na kill doon sa taas with a pick-off on Ogwen. Grabe yung U-turn ni Kyrie. Illegal yun, by the way, yung 180 U-turn. Oo. Pero ang lupit ng ankle break niya, but still, it wasn't really enough to secure the turtle. Na-miss din yung timing ni Kyle TC rito with the retribution kasi nandun yung penalty zone. Pero yung Raging Sandstorm, sakto-sakto. Yung timing for the objective take view with another realm. Oakwood with the punish of the Kyrie! It's all part of the plan. Kiboy! At sabi nila, pero si Kiboy lumangoy na naman. Tapos si Chewe merong free hit para sa kanila. And pew! Makukuha rin pero Oh, buhay no. na din naman because this Oh, is no! a paramis. At tatlong patay para dito sa side ng AP Brent. Si Super Marco mukhang bibigyan din. Oh! Isang hit na lang, double kill para kay Super Marco. But Super Marco is down. At parang ganun lang, nabaliktad ng Onyx ang laro with a massive play from Kiboy. Pinakita ang kanyang swimming flu. Yun pala ang technique. Lagyan mo ng swimming pool. Oo. Yung laban. Kailangan nila ditong mahanap kung saan ilalagay yung clue. Find the clue. Pero kailangan mag-leave muna ng clue ng Onyx. Yun yung real world manipulation. Oo. Nabit din yung AP Bren lumaban sa team fight na yun. And again, kapag nagko-collapse na yung AP Bren, parang similar sa Minoan's Fury niya kanina with the Minotaur, nandun yung Petrify punishment mula sa Kadita. And hindi naman kailangan kasi maka-burst damage yung Onyx dito. As long as nako-control yung heroes and makapag-dish out siya ng enough damage and mag-proc elite ignition, ang daming follow-up na manggagaling mula kila Boots, kila Sans, and of course, pati na kay Chewe. And Kiboy in this game, bukod doon sa pagpitas na pinakita niya doon kay Ogwen in the gold lane, naging maganda din ang kanyang responses in the mid lane. Kaya naman 4-1-2 ang kanyang score. Napakaganda ng play na pinapakita dito ng second pick, Kadita ng Onyx Indonesia. Oo nga, meron pang Petrify. So parang pag ikaw dito si Pew, parang may, okay, naka-purify. So again, this is the third turtle of the game. Nandito ngayon si Kyrie para magbigay ng vision para sa mga players ng Onyx sa kanyang mga kakampi. Kyrie? Same goes with Kyle TZ at
Mare-reset muna. Flap, 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 flap! Pero si Flap sa may top lane, ginamit na rin dito ang kanyang second skill para mag-back away. Raging Sandstorm ginamit din para Walang makatakas Blazing doon. Walang Blazing Duet, yes, si Chewe. 7 minutes pa lang at turtle pa lang objective natin. Pero Sinasayaw na napaka-higpit eh. na mangyayari. Sinasayaw na agad ng AP Bren, pero half HP na. Flap TC going in towards Sands. Wala pang available ng quick sand guard muli, pero mukhang turn kay Ogwen ang kanilang call. Balik tayo sa Turtle, and that's going to be secured by Kyle TC. All 3 Turtles ay mapupunta sa kamay ng AP Bren. Pero grabe yung presence of point ni Kyrie. Bumalik siya. He was actually in time to put the retribution in. Unfortunately, mas malaki na lang din talaga yung appraisal strat retry damage. And Onyx, although I would say nalulukis sila pagdating sa mga positioning, but still, AP Bren, hindi rin naman ganun kadali i-punish itong lineup ng Onyx considering na sobrang patient din ni Kiboy. Even though na-force out yung Petrify kanina, but that's still resources being burned on the side of Onyx. Tumatalon-talon lang ang ating gold lead. Ngayon nasa kamay ng AP Bren, kanina nasa kamay ng Onyx. Ito na ata ang pinakamalapit na serye na napanood ko Oo. sa M-Series. Ito na rin yata yung pinaka-intense kasi alam mong pwede magbigayin yung dalawa. Ito yung totoong pares lamang. Oo, parehas silang lamang dito. Parehas din lugi. Oo. Lahat na. Pares na kayo magaling. Sige na. Oo. Best of the best. Oy! Best of the best talaga. Pero may kita natin, Super Marco makakasira ng Torre. So yun pala ang ginagawa na AP Bren. Sumasalisi. Oo, Torre lang pala muna. Pero- Never mind the team fight. Tore lang talaga. On the turret. Pero kailangan na nila magsimula. Kailangan nila magsimula ng macro objectives dito, especially the tower objectives. Kasi humahap din na rin yung Eve tsaka Kadita. Yan, ito naman yung advantage na meron kang tank jungler, no? You are able to do this. Sort of like yung post 5 na Novaria, na kung saan yung dalawang mage, sobrang sakit niya sa late game. And very crucial itong item pickup ni Eve, yung glowing one. HP-based damage yan. So mararamdaman ni Kyle TZ, pati na rin ni Few yan, under the Netherrealm. So hindi pwede maging masaya ang AP Brent considering na ang daming HP-based damage from the side of Onyx. Tignan mo yung gulat na damage dito kay CW. At mukhang mag-aabang na naman ng next big team fight dahil ang Lord, 20 seconds na lang bago lumabas. And Onyx, they're gonna get Sands here. May Raging Sandstorm na rin. Nahanap na nila si Sands! -1 ngayon. Hiboy! Para sa side ng yun lang. Onyx. At Yun baka lang, si Kiboy Naton. makakatarget Hindi ng nakalangoy. panahon. Hindi na nakalangoy pa! Paano makakalangoy? Mali Eh wala yung- nga yung blue! Mali yung combo ni Kiboy, boy! Ulti muna bago Petri para immune! Tapos ang nangyari doon, umaga na naman yung New Year niya. Yung Tumalon pool na party napunta sa Christmas. Dahil dyan, naririnig ulit natin na sigawan ng mga tao dito sa ating venue na buhayan na lakas. At isa sa mga bibigay na lakas, kinukuha ngayon ay AP Bren yung Lord. Ang Lord ngayon mukhang libre nang masesecure ng AP Bren. Yeah. This is the first Lord of the game secured by the Bees. And this is fast momentum shift for AP Brent. Remember, meron silang damage. They also have protection. Kailangan lang nila maiwasan dito yung punishment na magagaling both from Kiboy and Boots. But they have decent frontliners for AP Brent to do that. Nandyan yung Fred rin, nandyan din yung Khalid. And of course, do not forget yung Edith. Kahit parum yan, nagiging secondary damage dealer yan. And grabe yung yung face check doon ni Kyle TC. Yup. Nakuha ng isa. Pero si Super Marco, maganda ang kanyang pagpwesto muli. Pero si Few ata ay delikado. Grabe, purify lang. Ginamit niya yung purify niya para makatakas doon. So ibig sabihin, pwede siyang targetin ni Kiboy. Actually, maganda to para sa side ng Onyx kasi meron pang petrify nga pala si Kiboy at si Mafew ang pwedeng kumounter doon sa supposedly play nila. But yeah, Lord will march in dito sa may bandang ibaba. Yeah, pero this is the first time na makikita ng Onyx na mag-group out dito AP Brent. Problema actually yung Netherrealm. And yung Netherrealm na yun ay kailangan talagang abangan ng Onyx. Dahil pwede silang gulatin. lane. At yung top lane, nakakalibre lang si Super Marco. That's going to be another turret going to the hands of AP Brent. Oh, I like this build up from Flaptizi. Meron na siyang rose gold. Wow. Survivable na siya against sa Kadita. Actually, pwede niyang dive in yung lineup dito ng AP Brent tapos gamitin niya kagad yung Sun Guard. Even if ma-cancel, okay lang. That spell's being burned from the side of Onyx. At yun ang gusto mo if you're Flap TZ. Turret na naman ang target dito ng AP Bren. Ayan na. At unti-unti nang nakokontrol ng AP Bren ang Land of Dawn. At unti-unti na rin ngayon na napapigilan ang pwedeng puntahan ng mga players ng Onyx ngayon. Isama mo pa yung Torre nakakasira lang dito sa may bandang ibaba. A 4.6k gold lead for AP Bren. 2 games nang na-deny mula sa championship. Pero ngayon lamang ang AP. Mukhang Kyrie, magkakaroon ng Kyrie! teamfight yata. Nakabang dito Shadow Stampede. Medyo mapapalayo. Mangangalahati yung buhay doon at ginamit na din ng Turtle Opo! Skull. Oh my Madami God! ng tamaan pero Netherrealm, napakalayo. Netherrealm! Na-counter nga lang din naman ni Flap TC dito. Yung paggamit ng real world manipulation. Lumakoy na Kiboy! lang! Si Boots dito. Mukhang makata-target pa nga nila. Ginamit Open? na ng Torn! Aboard!
Nawala para sa side ng Onyx Indonesia. At tuloy-tuloy lang para sa AP Bren dahil wala pa namamatay sa kanila. Ang control ngayon ng AP Bren ay kailangan ng respetuhin ng Onyx as the gold lead goes to 6K. Nararamdaman nyo na ba? Nararamdaman nyo na ba, Pilipinas? At unti-unti na nga kumakatok. Nararamdaman natin ang konting pagkatok. Pero sa pagkatok na yon, pipilitin pa rin dumepensa ngayon ng Onyx. Kung ikaw si Kiboy at matalo ka dito, hindi ka makakatulog mamaya. Hindi niya na-petrify yung AP Bren. And that allowed AP Bren to return the favors and win that team fight. And again, sobrang crucial nun kasi napakabilis mag-wrap up ng momentum ng AP Bren. Suddenly, you find yourselves in a situation where isang stun lang, kaya kang patayin ng Brody. This is a very, very dire situation if you're Onyx Indonesia. Pero wag natin kalimutan, guys. Hindi pa tapos hanggat hindi nababasag ang kristal. Kyrie! Pero si Kyrie, mali ang napuntahan. Welcome back to the Philippines, baby! Wala ang taga-retry! Dito ng Onyx! Ginamit na World! yung manipulation. Sabat na ito para sa Kiboy, kanya. Kiboy, Kiboy! Pero paglangoy, napigilan Nether pa. Realm! Nagamit na rin yung Nether Realm na sinasabi natin Bye, pang bye. counter. Si Ogwen dito hinahanap. Si That's it! Kiboy. That's it! That's it! Naririnig na natin ang pagkumpas ng mga bala dito ng mga players That's sa it! Bren. Meron pa minions sa may bottom lane. Masyado na bang mataas ang paglipad ng mga Sky Kings? Ipapababa na ba ng AP Bren? At sa aming lupang sinilangan, never pang malalamangan. Nagtatower lock na ngayon. At AP Bren, ang patunay na tayo ang tahanan ng pinakamalalakas na Mobile Legends Bang sa buong mundo. Ang kampiyon ng M5, AP Bren! Ito na yon! Kampiyon na muli ang Bren! Two-time World Championship you, pati si Flap DC! Natapos yung World Tour! Bumalik sa Pilipinas! Marami ang kasiguraduhan ngayong gabi. Pero may isang sagot sa isang katanungan. Tuloy ang PH Dynasty! Never matatapos! At hindi na ulit ko questionin. Matatapos ang taong to ng kampiyon pa rin. Host country! Maraming salamat sa pagsama sa amin dito. Kami nga pala si Umi Midnight Chantel. Punta na tayo kay Mikey at Mara. Congratulations to AP Bren! What a recovery! And now we'd like to call Onyx. Please come forward. We'd like to call on our first runner-up, Onyx. Onyx, thank you for showing us greatness in your N5 journey. You may now take your final bow. You may now take your bow. We admire the grit, the determination, and we hope to see you guys stronger next year. Kyrie, listen to them. Say your name. Thank you so much, Onyx. Let's give him a big round of applause. Thank you. And now, give it up for your M5 World Champion, AP Bren! The first ever two-time world champion!
commemorate and officiate this moment, we'd like to welcome Mr. Lucas Mao, Managing Director of Moonton Esports, and Ms. Sophie Guo, Regional Esports Head of Moonton Games, to award the champions medals and check. The Bees return to cement their legacy as their first ever two-time world champion. Team Manager Addy. Pando. Super Marco. Kyle Teasy. Flop Teasy. Ogren! Idol ng mga kids! Phew! And of course, all the people behind the scenes. Coach Ren! And the legendary Coach Ducky! All the people behind the scenes, managers, staff, and everyone who made this win possible. You are now two-time world champions! And let us now take a photo op. Once again, everybody, give it up for AP